selected countries have been banned. Based on the record of the Bureau of Animal Industry or BAI, and a total ban on the entry of processed food from affected countries. But they can carry the virus and pass it on to dogs. Dead pigs are seen scattered along the streets in China in this video released. Ibinigay namin yung lahat. Tapos dumating po yung ASF. Ako si Ginang Mercy Andres Biala from San Manuel, Isabela. Nagmamay-ari ng Bialas Integrated Farm. Maliit pa lamang ako, ito na yung nakagisnan naming hanap buhay ng aming mga magulang. Kaya naman, yung kahirapan ng buhay namin, yun yung naging inspirasyon namin para mapabuti pa yung nakagisnan na naming pagpapalaki ng mga hayop. Nag-start lang kami as a hobby ng pamilya. Yun yung naging playground namin. Kasi nga matagal po akong naging OFW. Taong 2005, nung nag-alaga kami ng 6 na baboy, nagkaroon po kami ng 16 na inahin. Yun na yung naibenta namin. Nakabili kami ng maliit na parcel ng lupa sa likod bahay namin. Yun na yung dinevelop naming integrated farm ngayon. Nadagdagan ang aming mga alaga. Ito na kasi yung naging investment namin sa tulong at support na rin ng ating employer. Sinuportahan po nila kami sa lahat ng mga gusto naming gawin. Nagbigay din po sila sa amin ng pampuhunan. Kaya lang yun nga po yung yun na kasi yung ibinigay namin yung lahat. Tapos dumating po yung ASF. Yun yung parang doon natapos yung mga pangarap namin. Kasi milyon din po yung nawala sa amin during ASF. Nawala na po lahat yung baboy namin. Kaya sa ngayon po, nagsisimula na naman kami, repopulation na naman. Pero hindi pa rin naman kami nawalan ng pag-asa. Naging resilient pa rin kami, pinalitan namin during the ASF pandemic, tsaka COVID-19 pandemic. Nag-alaga po kami ng iba't ibang mga hayop. Pero yung talagang mahirap sa mga katulad naming farmer, yung lumalaban ka, umuutang ka para nag-e-expect tayo na doon tayo aangat. Bali, ina-adapt ko po yung mga natututunan ko sa trainings. Maraming na-i-offer na training at lalo na po sa ATI. Malaki yung naitulong nito sa amin dahil marami yung nakasanayan namin na akala namin yun yung tama. Pero marami pa palang dapat matutunan dahil, di ba nga, yung life is a continuous learning. Hindi tayo dapat napapagod na matuto. Yung tatay ko ay magsasaka. Yun yung inspirasyon ko kasi ang tatay ko po, magsasakang walang lupa. Walang sariling lupa yung father ko. Namatay siyang magsasaka na hindi nagkaroon ng sarili niyang lupa. Kaya yun yung pinangarap kong mabago sa pamilya namin. Kahit papano, malaki na rin yung nabago kasi may bahay na kami, may sasakyan, at yung doon yung napapag-aral ko na yung mga anak ko na hindi nila kailangan yung katulad namin noon na nagtatrabaho para makapag-aral. Yun yung napakalaking kaibahan nung sa amin. Masasabi ko, kahit pa paano naman hindi na na-experience ng mga anak namin yung mga pinagdaanan namin hirap.